May bukol sa puso. Hinalang malignant. Lolo, kailan pa nangyari ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahigit 1 taon na. Pagkatapos ng diagnosis, araw-araw akong pumupunta sa tabi ng kalsada at nagkukunwaring nawalan ng malay. Sa loob ng 1 buwan, mahigit 20 beses akong hinimatay, pero wala ni isa ang tumulong. Hanggang sa tinulungan ako ni Yefeng, dinala ako sa ospital at inalagaan ako. Doon ko nalaman na mabuti ang ugali niya, kaya pinilit kitang ipares sa kanya. Actually, takot lang si Lolo na kapag nawala ako, wala nang mag-aalaga sa'yo, anak. Lolo, pumunta tayo sa abroad bukas. Lolo, tara na. Gagawan ko ng paraan, promise. Gagawin ko. Hahanapin ko ang pinakamagagaling na doktor para mapagaling ka. Kaya pa yan. Dapat kaya pa yan. Anak, huwag kang magpakatanga. Kung pwede lang itong gumaling, matagal ko na sanang nilunasan. Ang bukol kasi nasa mismong malaking ugat ng puso. Delikado masyado ang operasyon. Kahit isang pagkakamali lang. Sabi ng doktor, importante daw na manatiling kalmado ang puso ko. Walang stress at iwasan ang galit. Paano ba magiging kalmado ang puso ko? Para lang gumaling ka, kahit ano pa kaya kong gawin. Oo, manatili lang ang katahimikan ng isip at iwasan ang stress. Maski may sakit, pwede ka pang mabuhay ng ilang taon. Kundi, kapag nalungkot ako o sobrang nainis, baka di kayanin ng puso. Huwag kang mag-alala, Lolo. Pangako, bago ako magtatlumpu, magpapakasal ako. Chinghan, tulungan mo akong humanap ng boyfriend. Mahina na ang kalusugan ni Pipo. Gusto ko nang magpakasal agad. Para matupad ko ang hiling niya. Ningxue? Seryoso ka ba talaga? Paano na yung mister mo sa biglaang kasal? Ano naman siya? Di ba kasal pa rin kayo, technically? Nakipaghiwalay na ako sa kanya. 10 araw na lang ang natitira sa cooling off period. Makukuha ko na rin agad ang divorce papers. Sige, ipakikilala kita sa isang sikat na expert sa aesthetics. Kong Xiao. Bilyon-bilyon ang yaman niya. Tsaka gwapo rin talaga. Swabing-swabe siya para sa'yo. Itatry kong imbitahan siya mamayang gabi. Pwede kayong magkita tapos mag-usap. Tingnan natin kung may spark. Sige, game. Miss Su, matagal ko nang naririnig na ikaw daw ang pinakamagandang babae sa Donghai. Ngayon ko lang nakita ng personal. Totoo pala ang mga kwento. Mas maganda ka pa kaysa sa sinasabi nila. Parang sinadya na talagang magkita tayo. Sobra mo naman akong pinupuri, Mr. Kong. Huwag ka ng formal. Xiao na lang ang itawag mo sa akin. Mr. Kong, pakilayo na lang po. Isa ka lang namang bodyguard. Alam mo dapat kung saan ka lulugar. Simula kailan ka nagtatapang ng ganyan. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Mr. Kong, mag-ingat ka naman sa pananalita mo. Hindi lang basta bodyguard si Yifeng, siya rin ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Hindi mo siya pwedeng ganunin basta-basta. Miss Su, para rin naman sa'yo sinasabi ko to. Yung mga wala talagang wala sa buhay. Sila pa yung ang galing magpanggap. Sa harap mo, kunwari loyal at masipag. Literal na naghahabol. Alaga ka ng alaga. Pero sino ang nakakaalam ng totoong balak nila? Umaasa lang yang mga yan na mahulog ka para makasampa sa taas na hindi nila kaya dati. Gamitin ka lang para sa sariling kapakanan. Makinig ka, Mr. Kong. Hindi mo karapatang husgahan ang pagkatao ni Yifeng. Hindi kita hahayaang siraan siya. Hindi na natin kailangan magkita pang muli. Salamat, President Su. Sinabi ko lang yung dapat sabihin. Kunin mo na ang kotse. Grabe, hindi ko matanggap may bago na namang girlfriend yung gagong yun. Buti na lang talaga, nakita ko yung totoong ugali niya. Kung hindi, kung nagkataon pa ngang may nangyari sa amin, ay naku, wasak na ang buhay ko. So siya yung mister mo sa biglaang kasal. Sobrang oo na nito. Pupuntahan ko siya mismo ngayon. Sasampalin ko ng 2 beses. Para makabawi ka naman. Wag na. Kung kaya niyang maglandi-landi at magpaikot ng babae, wala rin namang masama kung maghanap ako ng lalaki. Ipapahayag ko na rin na naghahanap ako ng mapapangasawa. Hindi ako magpapapaniwala na sa estado ko, maghihirap pa akong humanap ng mapapangasawa. Aba, kakahiwalay lang ba ng lalaking to? May nahanap na siyang kapalit agad? Ang bilis naman. Boss, kakaiba ka talaga. Ang galing mo talaga, sumuntok pataas. Alam kong puro pantasya lang yan. Pero sa totoo lang, wala akong masyadong kaibigan dito. Ikaw lang talaga ang pwedeng kausapin, kundi para akong sinasakal. Baby doll. Pinost mo talaga na naghahanap ka ng asawa. Kahit ayaw mo na kay tarantadong yon, hindi mo pwedeng gawing ganon kadali.
at ipakasal ang sarili mo. Ang dahilan kung bakit naghahanap ako ng asawa, una, para makahanap ng matinong lalaki. Pangalawa, gusto kong mapansin ako ng lahat. Gusto kong lahat ng tao sa Donghae, mapansin ako. Sa ganyang paraan, hindi maglalakas loob si Liu Manhua na gumawa ng kahit ano sa likod ko. Baby doll, Ang galing talaga ng plano mo sa kasal. sa ngayon, hindi talaga sila magtatangka laban sa'yo. May aasikasuhin lang ako. Bye. Ano bang nangyari kay Miss Su, at nagmamadali siyang ipakasal sarili niya?